Hello, good day. Ngayon po ay papakita ko po kung paano gamitin ang ating inventory system. So, una, isi-set up po, ito po pala, ito po yung nilalaman ng ating inventory system. Meron tayong dashboard, inventory, sales, delivery, monthly inventory, summary, and product and price. So, ang pinakauna po natin gagawin dito is isi-set up po natin yung mga product and price natin. For example, dito po, product 1. Lalagay po natin yung capital natin per piece, kung magkano natin siya binili per piece. Tapos, kung magkano din po natin siya ibebenta. So, magdagdag po tayo. Yung natin is product 4. Sabihin natin, ang capital natin is 150 pesos. Tapos, binibenta natin siya ng 250 pesos. Yan. So, ganyan lang po. Lahat po ng product natin, isi-set up po muna natin dito. After po nun, pag na-set up na po natin to, dito naman po tayo sa delivery. Ngayon, dito po natin ilalagay yung stocks ng mga dumating sa atin. Example, may stocks tayo for product 1, dumating siya today. So, lalagay natin yung date. Tapos, pili tayo dito, product 1. Tapos, kung ilang peraso yun. Ilang quantity nun. Pumasok na delivery. So, dito na rin po natin ilalagay yung beginning inventory natin ng mga product. Kasi gagamitin po natin. So, bilangin nyo po yung mga product nyo ngayon. Tapos, ilagay nyo yung date ngayon. Tapos, yun po. I-input po natin kung ilang peraso per product, no? So, ganun lang po. Si-set up din po natin to para po makuha natin yung ating actual inventory. Kasi, hindi pa naman tayo, kasi may existing inventory na tayo bago natin gamitin to. So, ganun po ang gagawin natin, no? I-input natin siya as a beginning, pero dito po natin siya ilalagay sa delivery, no? Tapos pag okay na po yan, dito po tayo sa inventory. Yan. Ito po is automated lahat. Ang gagalawin lang po natin dito ay itong product. So yung mga product po natin, pipili lang po tayo rito. So bawal po ang magkakatulad dito. So kung isa lang po ilalagay natin. For example is product 1 lang po, wala pong katulad dyan. Nag-iisa lang po siya sa buong column na to. Product 2, product 3, product 4. No? Pag nilagay mo yung product 4 po, lalabas po siya dyan. No? Automatic siya. So wala tayong stock dito kasi hindi natin siya nilagay. So lagyan natin dito. So input tayo ng product 4. Gawin nating example is 500 yung stock na dumating. So, lalabas po siya sa inventory natin. Ayan, makita niyo po, 500. Running inventory, 500. Tapos, nakalculate na po rin niya ang total capital natin. So, automated po yan. Then, ito pong mga kulang na to is, itong tatlong to is, magkakaroon po yan once may sales na tayo. So, pag na-set up nyo na po yung mga product dito, so, yun po per product lang po tayo rito na bawal po magkatulad na product. So dapat iba-ibang product po to per product tayo. So example is meron tayong mantika, suka, bawal umulit, bawal sa susunod na row may mantika ulit, hindi po pwede yun, no? So per product lang po tayo. No, pag na-set up na po natin yan, punta na po tayo dito sa sales. Yan. So, example po is mayroon tayong sale ng 12, 15. Example, nagka-sale tayo ng 12.15. Sundan po natin yung date, 12.15. 24. Ano ba siya na? Ayusin ko na lang siya. So, various na lang natin.
bumili sa atin ng product pork. Ito siya. So kung marami po siyang binili, so ganun pa rin po, i-input nyo siya, same date, same name, product pork pa rin. So ganun lang po. Ang binili niya is, example is 20 pieces. Kung may discount po kayong binigay, pwede nyo ring ilagay. So automatically po siya magko-compute. So 5,000 yung sales natin, automatic din siya mag-update dito. Then nakalagay naman po dito sa taas kung ano dyan yung automated. Yung amount po natin is automated na kasi nalagay na natin siya kanina rito. Quantity, ito po yung mga manual. So after po natin ma-input yan, magkakaroon na po ng data yung ating inventory. So nakita nyo po, nagkaroon tayo ng profit na compute po niya. 2,000 ang kinita natin. Total sales natin ay 5,000. Ang nasold natin ay 20. So ito yung total stock natin kanina, 500. So nabawasan siya. Ito, nakita nyo, naging 480 na lang yung running inventory natin. Kasi nakabenta tayo ng 20. So ito po is pag meron siyang 20 pieces. Pag 20 pieces na lang matitira is magpupula po yan. And may magpa-pop up po sa inyong message na nagsasabi na running low na ang inyong inventory. Sasabihin niya kung anong product yun. So ganoon po yung kagandahan sa ating system. Meron po itong notification once nagpula ang ating running inventory. So yun po, dito po natin yung makita. Tapos meron po tayo ditong summary button. Pag sinamarize po natin yan, lalabas po siya rito sa buwan, kung anong buwan yun. Example is ito nakalagay is month of December. Masasummary po niya yung per product per month po ang labas nito, no? So makikita niyo po kung example product 1. So yung nabenta niya sa month ng December, lalabas po dyan kung magkano yung total sales niya lahat. So subukan po natin. Punta tayo sa inventory, click natin yung summary. Nagra-run po yung script natin. Summarization complete. So tingnan po natin. Yan, product port, lumabas po siya sa December 12 ay month of December 2024. 5,000 po yung, so pa naglagay ulit po tayo dyan ng sa sales, sa inventory ng sa sales pala ng product, madadagdag po yan, masasummarize po niya per product. So makikita po agad natin kung ano yung mabenta sa atin, kung ano yung mahinang product. Dali po nating madidistinguish kung ano yung mga humihina, yung mga lumalakas, no? Madali po nating mamamonitor. Tapos meron din po tayong dashboard. Ito. So makikita natin yung total sales natin, kung magkano yung capital natin, makikita rin natin kung ilan na ba yung nabili sa atin, makikita rin natin kung magkano na yung tinutubo natin, makikita na rin natin yan. Tapos meron din po tayong charts dito para madali nating makita. So makikita po natin yung sales per product, naka-pie graph siya. Yung capital natin per product, makikita rin po natin. Sold, mamamonitor din natin kung tumataas ba, bumababa ba ang sold natin per product. As ito po rin yung summary, lalabas rin dito yung summary per product, no? Makikita rin natin dito kung magkano na ba yung, kung ilan na ba yung total sales natin per product. Sa-summarize niya yun per month. So ito yung month niya. So ganun lang po siya gamitin. Una, dito tayo sa product price, isa-set up natin ang ating mga product. Sunod, sa ating delivery, set up natin yung mga inventory natin kung ilang piraso, isa-isa per product.
Tapos dito naman sa sales, lalagay natin yung sales natin. Kapag may benta tayo, kailangan natin itong i-update para mag-update din yung ating inventory. Kasi ito yung inventory monitoring natin. Makikita natin dito kung magkano na yung profit natin, kung magkano na yung sales natin, kung magkano na ba yung nagagastos natin, kung ilan na yung sold natin. Ang pinaka-importante rito is itong running inventory. So makikita natin kung paubos na yung stock natin. So ganun lang po siya gumagana. Then i-update ko po to. Gagawin ko rin siyang automated para mas madali na po tayong mag-input. Hindi na tayo magda-drop down. So bali lahat ng nasa product price, ilalagay natin siya dito sa ating inventory para automated na po lahat to. Wala na tayong gagalawin, kundi summary na lang. So may mga guide naman po yan nakalagay, drop down kung automated, no? Pag automated po yan, wala tayong gagalawin dito kahit isa. Kasi masisira po yung formula pag may ginalaw tayo. Palagay naman po yung mga automated natin. Huwag po natin gagalawin. So yun po, ganun lang po gumagana ang ating dashboard, ang ating inventory system. Salamat po.